Anyong guys! Welcome na naman sa isa nating recipe, and for today's video gagawa tayo ng sikat na sikat ngayon sa Korea, ang tanghulu. And yes, kakaiba nga itong tanghulu na to dahil hindi natin siya gagamitan ng normal na asukal. So panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung paano gawin. Alam nyo ba guys na sikat ngayon dito sa Korea itong tanghulu? Grabe, kahit saan ka lumingon makakita ka ng mga tanghulu shop na nagtitinda nito. So ito, tuturuan ko kayo kung paano gawin to. Napakadali lang at medyo kakaiba yung gagawin natin. So panoorin niyo hanggang dulo. At ito, meron ako ditong blueberries at saka strawberries. So bali hugasan lang natin yan ng vinegar para matanggal yung mga pesticide na nandiyan dyan at saka yung mga bacteria at virus. Hugasan natin maigi and then ipat dry natin siya. Kailangan tuyong-tuyo yung ating mga prutas para kumapit ng maigi yung ating asukal. Kahit anong klase ng prutas guys, pwede tayong gumamit basta kung anong meron tayo. Pero pinaka-the best talaga itong strawberries at saka blueberries. Ito yung pinakasikat na ginagamit. At saka yung mga oranges, ganon. So linisin lang natin yung maigi and then tuhugin na natin siya sa barbecue stick para madali siyang kainin. Kung gusto niya naman yung individual na lang, wag nang ganito parang barbecue stick ganyan. Pwede yung toothpick na lang tsaka isa-isa para mas madali siyang i-coating at tsaka mas madali siyang kainin. Actually, mga mahilig kumain talaga nito yung mga bata. Ito yung mga karamihan mga customer ng mga tanghulu shop dito. And kailangan din natin mag-prepare ng water na may ice kasi dito natin ilulubog yung ating mga prutas after ma-coating para mabilis tumigas. At ito na nga yung gagamitin kong pang-alternative dito sa may sugar, yung tinatawag na isomalt. Itong isomalt mga guys, karaniwang makikita to sa culinary world. Ito yung mga ginagamit pang decorate sa mga cake, yung may mga kulay at saka sa mga plating, yung parang mga glass, yung mga crystal, ganon. Kung wala ka namang ganito, pwede ka rin gumamit ng normal na asukal. Mamaya papakita ko sa inyo, gagamit din ako ng asukal. So ito yung sukat natin, 1 cup na isomalt at saka kalahating cup ng water. Kapag normal na asukal yung gamit nyo, ganyan din yung sukat para magkaroon tayo ng perfect na crystallized at matigas na coating. So kailangan natin siyang initin hanggang 150 degrees Celsius para makuha natin yung perfect na crystallized and then yung malutong na texture. Kung wala ka namang thermometer na kagaya nito, ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng isang prutas at ilubog mo dyan, at kung matigas na siya, ibig sabihin na reach na yung tamang temperature. At kung hindi pa tumigas, ituloy nyo lang yung luto hanggang sa makikita nyo yung palatandaan na ganito, yung malapot na bula-bula, tsaka malalaki na yung bula niyan. Ibig sabihin, sakto na-reach na yung temperature niya. Tapos i-coating na natin. Kung fina-follow nyo ako, madalas nyo itong makikita sa mga ginagawa ko, sa mga pag-plating ko, at saka sa mga pag-food decoration ko. Ang kagandahan ng paggamit ng isomalt compared sa normal na sugar mga guys is less calories siya. At hindi rin siya masyadong matamis. At actually hindi rin siya nag-cause ng tooth decay, kaya perfect talaga siya sa mga bata. At ito rin karamihan ginagamit sa mga sugar free na products like juices, coffee, ganon. Artificial sweetener siya. At papakita ko sa inyo dito, gumamit din ako dito ng normal na sugar at kita nyo yung pinagkaiba niya, kulay brown siya. Kasi yung asukal habang lumalamig, nagkukulay brown na kapag na-reach niya na yung temperature niya. Kaya mas makapal yung coating niya. Hindi kagaya ng isomalt, kahit ulit-ulitin mong initin, kulay puti siya, hindi siya nagbabrown. Ayan yung pinagkaiba ng isomalt na gamit ko. Kita nyo naman dito, di ba? Puting-puti siya compare dito sa normal na asukal. Yan, medyo kulay brown, medyo caramel. So yan ang kagandahan ng paggamit ng isomalt na sugar. Ayan mga guys, I hope may natutunan na naman kayo sa ating mumunting recipe. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe to my channel and then follow nyo ako sa Facebook, Instagram, and then sa TikTok. Paki-like na rin po ng ating video at paki-share na rin po para support po sa ating channel. Again, thank you very much for watching mga guys. See you on my next video. Annyeong! Good.